pananampalataya na wala naman sa gawa ay useless o patay. So kaya sa Islam po kasi, ang tunay na pananampalataya, kailangan binibigkas ito ng dila, sinasampalatayanan ng puso, at isinasabuhay ng katawan. Merong tinatawag na physical na pagsunod. Hindi po sapat yung paniniwala lamang. So sa Islam, meron po kaming physical na pagsunod, at ito po yung tinatawag na 5 haligi ng Islam. Ang unang haligi po ng Islam ay ang tinatawag na shahadatain o 2 pagsaksi. Sasaksihan na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang ang Allah, at si Propeta Muhammad ay alipin at huling sugo ng Allah. Kami ay sumasaksi sa tinatawag na 2 bagay na yan. Ito rin po yung susi ng pagyakap sa pananampalatayang Islam. Okay? Ito po yung unang haligi ng Islam, yung tinatawag na 2 pagsaksi. Ito po yung susi ng pagyakap sa Islam. Kung halimbawa ang isang hindi Muslim ay gusto niyang yumakap o yakapin ang pananampalatayang Islam, ano ang kanyang gagawin? Babautismuhan ba siya? Dudoktrinahan ba siya? Hindi po. Ang unang-una niyang gagawin, siya ay sasaksi lamang ng tanggap ng kanyang isip at puso na wala siyang ibang Diyos na sasambahin maliban lamang ang nag-iisang tunay na Diyos na lumikha sa ating lahat, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So napapansin natin sa ating mga kababayan, kapag naririnig nila yung salitang Allah, ang iniisip nila siya ay Diyos lamang ng mga Muslim. Ngunit ang katotohanan po mga kababayan, kung sino po yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, kung sino yung Diyos na lumikha at nagbigay ng buhay sa atin, kung sino yung Diyos na sinamba ng lahat ng mga sugo at propeta, ni Abraham, ni Moises, ni Jesus Christ, ni Muhammad, peace be upon them all, siya rin po ang Diyos na sinasamba ng mga Muslim. Ang dahilan lamang po mga kababayan, kaya kaming mga Muslim ay pinapanatili po naming tawagin ng ating tagapaglikha sa pangalan niyang Allah. Dahil po sa kanyang huling kapahayagan sa marangal na Quran, siya mismo ang nagbigay at pumili nito bilang kanyang pangalan. So sa Islam, ang aming pong paniniwala, ang Diyos ay tagapaglikha, walang lumikha sa kanya, marapat lamang na siya ang magbigay ng pangalan sa kanyang sarili, at wala pong karapatan ang sino man sa kanyang mga nilikha nang mag-imbento ng itatawag at ipapangalan sa dakilang tagapaglikha. Kaya sa Islam, sinabi ng Allah sa Quran, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Sa malapit nitong kahulugan sa ating wika, sinabi ni Allah, "Katotohanan ako si Allah, walang ibang Diyos kundi ako lamang, kaya't sambahin ninyo ako at mag-alay kayo ng pagdarasal bilang pag-alaala sa akin." So yan lamang po yung pangunahing dahilan mga kababayan. Kaya po ang mga Muslim pinapanatili na tawagin ng ating tagapaglikha sa pangalan niyang Allah, dahil ang Diyos mismo ang nagbigay at pumili nito sa kanyang sarili. Kaya naman mga kababayan, mapapansin niyo po, ang lahat ng kamusliman sa buong mundo, ano man ang kanyang lahi, ano man ang kanyang tribo, kung tatanungin mo siya kung ano ang pangalan ng Diyos, lahat ng Muslim sa buong mundo ay magsasabi na ang pangalan ng Diyos ay Allah. Walang pagtatalo-talo, hindi katulad sa ibang pananampalataya na magkakaiba po ng pagtawag sa Panginoong Diyos na kanilang sinasamba. Dahil bakit? Sila mismo ang nag-imbento ng ipapangalan at itatawag nila sa tagapaglikha. Subalit sa Islam ay napakalinaw po, wala pong kalituhan sa mga Muslim kung ano ang pangalan ng Diyos, sapagkat mismong ang Diyos na tagapaglikha na mismo ang nagpakilala at nagbigay ng pangalan sa kanyang sarili. So yun po mga kababayan yung dahilan kung bakit ang mga Muslim ay tinatawag ang ating tagapaglikha sa pangalan niyang Allah. Uulitin natin, dahil siya po mismo ang pumili at nagbigay nito sa kanyang sarili. So sa Islam, kapag ikaw ay yayakap sa Islam o gusto mong mag-Muslim, sasaksihan mo at tatanggapin mo lamang ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha na si Allah bilang kaisa-isang Diyos na tagapaglikha, at wala ka ng ibang sasambahin maliban pa sa Kanya. Dahil ang katotohanan mga kababayan, mga mahal naming tagapakinig, ito po yung pinakaunang doktrina na ipinangaral po ng lahat ng mga sugo at propeta. Magmula kay Adan, magmula kay Noah, kay Moises, kay David, kay Solomon, kay Jesus Christ, kay Muhammad, peace be upon them all, ang lahat ng mga sugo at propeta na ipinadala ng Diyos na tagapaglikha dito sa mundo, ang kanilang pangunahing mensahe at aral
ay ang pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Kaya meron pong isang talata sa marangal na Quran, sinabi ng tagapaglikha, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. So ang Quran po kasi ay Arabic, kaya kinukot po namin yung original na salin po ng Quran, original na teksto. So ang sabi ng Allah, katotohanan na kami ay nagpadala sa bawat pamayanan, sa bawat nasyon ng mga sugo at propeta. Ano yung pinakapangunahing mensahe, layunin ng pagpapadala sa kanila ng Diyos? Ani ibudullaha wajtanibut taghut, upang turuan ang mga tao, ituro sa mga tao ang pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha at lumayo sa tinatawag na Diyos-Diyosan. Opo mga kababayan, yun po ang pinakapangunahing utos, pangunahing aral na itinuro ng lahat ng mga sugo at propeta, ay ang sambahin lamang ang nag-iisang Diyos na lumikha at nagbigay buhay sa atin at lumayo o umiwas sa tinatawag na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung ang pinakamalaking utos ng Diyos sa atin ay sumamba lamang sa Kanya, ang pinakamalaking kasalanan at pinakamalaking pagbabawal ng Diyos sa lahat ng Kanyang mga nilikha ay ang pagsamba sa tinatawag na Diyos-Diyosan o pagsamba sa iba maliban pa sa Kanya. Sapagkat ang kasalanan na ito po ang pinakamalaking kasalanan na kapag nagawa ng isang tao at namatay siya sa kalagayan na ito, sinabi ng tagapaglikha sa marangal na Quran, innahu may yushrik billah faqad haramullahu alayhi al-jannah. Sino man ang magtambal o sumamba sa iba maliban pa sa nag-iisang Diyos na lumikha sa ating lahat, ang Allah, tunay na ipagbabawal sa Kanya ng Panginoon ang paraiso at ang Kanyang magiging hantungan sa kabilang buhay ay ang tinatawag na apoy ng impyerno. So mga kababayan, yun po ang pangunahing doktrina at aral na itinuro ng mga sugo at propeta, pagsamba, paniniwala sa nag-iisang Diyos na lumikha sa ating lahat. Alam ba natin mga kababayan na itong pangunahing aral na ito ay napakahalaga po, mga kababayan, dahil dito tayo nilikha ng Diyos sa tagapaglikha. Sinabi ng Allah sa Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sabi niya, hindi ko nilikha ang mga engkanto at mga tao maliban na lamang na ako ay kanilang sambahin. Yun po ang purpose kung bakit po tayo nilikha dito ng Diyos, kung bakit po tayo nabubuhay dito sa ibabaw ng mundo. Hindi po upang gawin ang sariling kagustuhan natin, okay? Tapos upang sundin kung ano po yung kautusan sa atin ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Ano po ito? Ang sambahin lamang siya na nag-iisa at wag po tayong magtatambal sa Kanya. Ang ibig sabihin po ng salitang pagsamba sa pananampalatayang Islam ay hindi po yung pagpunta lamang sa simbahan ng linggo o pagpasok sa simbahan. Bagkus ang ibig sabihin po ng salitang pagsamba sa pananampalatayang Islam ay lahat ng ginagawa ng tao na kinalulugdan at ipinahintulot ng Diyos. Lahat ng kabutihan na ginagawa ng tao, nakalingid man o nakalantad, ito po ay matatawag na pagsamba. So yan po yung dahilan kung bakit po tayo nilikha ng Diyos sa tagapaglikha, upang paglingkuran, sambahin lamang siya na nag-iisa at huwag tayong magtatambal sa Kanya. O sa Islam, kapag ikaw ay ayakap, sasaksihan mo lamang, tatanggapin mo siya na wala ka ng ibang Diyos na sasambahin maliban lamang sa Kanya, at si Propeta Muhammad ay alipin at huling sugo ni Allah. So yan po mga kababayan, yung unang haligi ng pananampalatayang Islam. At pangalawang haligi po ng relihiyong Islam ay ang tinatawag na pagtataguyod ng 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw. Opo mga kababayan, kaming mga Muslim po ay 5 beses po kaming nagdarasal sa loob ng isang araw. Siguro kung meron tayong nakitang Muslim, makikita nyo, kapag ka nagdarasal, sila ay nagpapatira pa. Parihong-pariho po sa pamamaraan ng pagdarasal ng lahat ng mga sugo at propeta. Maging si Jesus Christ, peace be upon Him, naiulat na kapag siya ay nagdarasal, siya ay yumuyuko, nagpapatira pa at nananalangin sa Diyos. So bilang mga Muslim, kami po ay naniniwala at sumusunod sa mga aral o pamamaraan ng mga sugo at propeta. Kaya kung papaano po sila magsagawa ng pagdarasal, kung sila man po ay nagpapatira pa bilang pagpapakumbaba sa nag-iisang Diyos, gayon din po ang ginagawa po ng mga Muslim. 5 beses sa loob ng isang araw. Gigising kami ng umaga, alas 5. Magdarasal na naman kami ng alas 12, alas 3, alas 6, hanggang sa gabi. So 5 beses po yun. So bakit ang mga Muslim ay nagsasagawa po ng 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw? Katanungan yun. Hindi po ba? Napapansin natin yung mga Muslim 5 beses magdarasal sa loob ng isang araw.
Ang unang kadahilanan po mga kababayan, sapagkat itong pagdarasal po na isinasagawa po ng mga Muslim na pangalawa sa 5 haligi ng Islam, ito po ay utos mismo ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha na sinusunod po ng mga Muslim. So sinabi ng tagapaglikha sa marangal na Quran, Aqimis sala inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itayo ninyo ang pagdarasal sapagkat katotohanan ang pagtatayo o pagsasagawa ng pagdarasal ay pumipigil sa gawaing malaswa at sa paggawa ng tinatawag na kasalanan. Okay po? So ang pagdarasal, ito rin po ay nagsisilbing connection ng isang alipin sa kanyang tagapaglikha. Okay? Ang pagdarasal nagsisilbing koneksyon ng isang alipin sa kanyang tagapaglikha. Ang pagdarasal ay nagsisilbing proteksyon niya upang hindi siya makagawa ng malaswa at upang hindi siya makagawa ng tinatawag na kasamaan. At sa pamamagitan din po ng pagsasagawa ng mga Muslim ng 5 beses na pagdarasal, sa pamamagitan nito ay pinapatawad ng dakilang tagapaglikha ang kanilang nagawang mga pagkakasala. At ito rin po ang nagsisilbing pagitan ng mga Muslim at hindi Muslim, yung tinatawag na pagsasagawa ng pagdarasal. At bukod dito mga kababayan, alam po ba natin na sa katuruan ng pananampalatayang Islam, darating ang araw ng paghuhukom, tayong lahat ay lilitisin ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha. At ang unang lilitisin, kwikwentahin sa lahat ng mga gawain ng mga tao doon sa kabilang buhay sa araw ng paghuhukom ay ang kanilang tinatawag na pagdarasal. Opo, dahil nabanggit nga natin, ang pagdarasal ay nagsisilbing connection niya sa tagapaglikha. Kaya kung ang isang tao hindi siya nagdarasal sa nag-iisang Diyos na lumikha sa kanya, katunayan mga kababayan na wala siyang koneksyon sa kanyang tagapaglikha. Ito rin po ay nagsisilbing pagkain ng kaluluwa. Yung pagdarasal po ng 5 beses na 5 beses sa loob ng isang araw. Imagine na lang mga kababayan, kung ang ating katawan ay hindi natin pinapakain, pinapainom. Ano po? Sa loob ng isang araw, manghihina po yan. Paano pa kaya ang ating kaluluwa kung hindi natin yan pinapakain, kung hindi tayo nagdarasal sa nag-iisang Diyos sa tagapaglikha, unti-unti pong mawawala ang ating pananampalataya. So yan po ang ilan sa mga kainaman o kadahilanan kung bakit po ang mga Muslim ay nagsasagawa ng 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw. Okay, pangalawa sa 5 haligi ng Islam ay ang pagtataguyod o pagsasagawa ng mga Muslim ng 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw. Sila ay nagpapatira pa parehas sa ginawa ni Jesus Christ nung siya ay nagdasal, siya ay yumuko, nagpatira pa at nanalangin sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha na si Allah. Kaya naman maunawaan din natin na kung sino po yung Diyos na nagsugo kay Jesus Christ, kung sino po yung Diyos na sinamba ni Jesus Christ nila Abraham, siya rin po ang Diyos na sinasamba po ng mga Muslim at wala na iba. Okay? So pangatlong haligi ng relihiyong Islam ay ang tinatawag po na pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Opo, ang mga Muslim po ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Maaring isang buwan na lamang mula ngayon, March 11, ay papasok po ang buwan ng Ramadan. Okay? So naririnig po natin, ang buwan ng Ramadan. Ang buwan ng Ramadan po ay pang-siyam po siya sa Islamic Hijrah calendar. Pang 9 month ng Islamic Hijri calendar. So anong ginagawa ng mga Muslim? Kapag sumasapit na ang buwan ng Ramadan, kami po ay nag-aayuno o nagfa-fasting. Yun po ang ginagawa ng mga Muslim kapag sumasapit na ang buwan ng Ramadan. Kami po ay nag-aayuno. Pangatlo sa 5 haligi ng Islam. Brother, ano ba ang ibig sabihin ng pag-aayuno o fasting na ginagawa ninyo? Sa Islamikong katuruan, ang ibig sabihin po ng tinatawag na saum o fasting ay pagpigil. Okay? So ano yung ginagawa ng mga Muslim? Ang pag-aayuno, ito po ay pagsamba sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha sa pamamagitan ng pagpigil sa lahat ng nakakasira nito. So sa araw ng pag-aayuno, ang mga Muslim po ay umiiwas sa pagkain, inumin at pakikipagsiping sa asawa mula bukang liwayway hanggang sa tinatawag na takipsilin. Okay? So sa madaling araw, gumigising na po kami ng maaga, alas 4 bago sumapit po yung aming pagdarasal ng maaga. And then, kakain na at iinom at pagkatapos po nun,
pagkapit ng bukang liwayway ay ititigil na po ng mga Muslim hanggang sa tinatawag na pagsapit ng takip silim. So paghapon na paglubog ng araw, ang mga Muslim ay muling kumakain at umiinom. So yun po yung ginagawa namin. So mali po yung paniniwala ng iba. Akala nila ang mga Muslim kapag nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, isang buwan na hindi kumakain at umiinom. Hindi po ganun mga kababayan. Sapagkat kung ganun ang ginagawa ng mga Muslim sa buwan ng Ramadan, wala nang Muslim ang natitira ngayon. Lahat patay na. So, ang ginagawa lamang po namin, kumakain bago magbukang liwayway, at pagkatapos itinitigil namin ito hanggang sa pagsapit ng tinatawag na takip silim. At alam po ba natin mga kababayan, na ang pag-aayuno o fasting na isinasagawa po ng mga Muslim sa pagsapit ng buwan ng Ramadan ay hindi po ito bagong katuruan o aral na isinasagawa po ng mga Muslim. Sapagkat ang katotohanan po, ang pag-aayuno ay ginawa rin ng mga naunang mga sugo at propeta at ng kanilang mga tagasunod. Kaya nga sinabi ng Allah sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. O kayong mga sumasampalataya, ang pag-aayuno ay itinalaga sa inyo kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Tulad din naman ng pagkakautos o pagtatalaga sa yaong mga nauna sa inyo upang nawa kayo ay magkaroon ng tunay na takot sa tagapaglikha. Kaya maunawaan natin sa talatang ito sa marangal na Quran na ang pag-aayuno na isinasagawa po ng mga Muslim tuwing sasapit ang buwan ng Ramadan ay hindi po bagong aral. Ang katotohanan mga kababayan, maging si Jesus Christ, peace be upon him, ay nabanggit na siya ay nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. At bilang mga Muslim na sumusunod, rumerespeto, naniniwala sa mga sugo at propeta, kabilang na si Jesus Christ, peace be upon him, kung sila ay nag-ayuno, kaming mga Muslim din po ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan bilang pagsunod sa kanila, sapagkat ang pagsunod sa mga sugo at propeta ay tanda ng pagmamahal at pagsunod na rin sa dakilang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba yung pinakapangunahing layunin? Bakit ang mga Muslim ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan? Upang makamit po ang tunay at tamang pagkatakot sa dakilang tagapaglikha. Opo mga kababayan, sa araw ng pag-aayuno, dito po nalalantad kung sino ba talaga yung tunay na Muslim na mayroong tunay na takot sa tagapaglikha at kung sino yung tinatawag na nagbumuslim-musliman lang. Aminado po kami mga kababayan na marami po sa mga kapatid namin nagsasabing Muslim sila, pero yung kanilang gawain minsan ay napakalayo sa katuruan ng pananampalatayang Islam. Na kung kaya naman ito yung nakikita ng ating mga kababayan, ito yung kanilang na-judge, yung maling gawain ng isang Muslim kapag nakita nila o nabalitaan na ang isang Muslim gumagawa ng kasamaan, ang inaakala nila lahat ng mga Muslim masasama. Ang inaakala nila ito po ay katuruan sa Islam. Hindi po mga kababayan. Sapagkat katotohanan, ang mga Muslim ay mga tao lamang din po tulad po natin. Kaming mga Muslim, kami ay tao lamang po. Nagkakasala, nagkakamali, may kahinaan. So wala naman pong taong perfecto. Kaya nga sinasabi namin na sana ay wag po natin i-judge ang Islam base po sa nakikita nating maling gawain ng ilan sa mga nagsasabing Muslim. Bagkus, husgahan po sana natin ang Islam base po sa kung ano po ang itinuturo rito. Kaya kami nandito upang linawin po sa inyo ang mga bagay na ito at iparating po sa inyo ang mensahe ng pananampalatayang Islam. So yun mga kababayan, sa buwan ng Ramadan, ang mga Muslim ay nag-aayuno. Dito nakikita kung sino nga ba ang tunay na may takot sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Sapagkat, kung ang isang nagsasabing Muslim sa buwan ng Ramadan, sa oras ng pag-aayuno, ay hindi tunay yung kanyang takot sa tagapaglikha, kapag nakaramdam siya ng gutom at uhaw, maaari siyang magtago. Maaari siyang magtago at kumain at uminom kapag walang nakakakita sa kanyang tao. No? Subalit kung tunay yung kanyang takot sa tagapaglikha, makaramdam man siya ng gutom at uhaw habang siya ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ay hindi siya kakain at iinom sapagkat nakikita niya at alam niya sa kanyang sarili na nakikita siya ng nag-iisang Diyos sa tagapaglikha. Sapagkat tunay katotohanan mga kapatid na ang tagapaglikha, nalalaman niya ang lahat ng ating mga ginagawa at nakikita niya tayo saang mang lugar tayo magpunta. So yun po ay kabilang lamang sa mga kainaman ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At alam po ba natin na ang pag-aayuno po na isinasagawa ng mga Muslim tuwing sumasapit ang buwan ng Ramadan ay mabisang uri rin po ng paggagamot. Opo, sapagkat sinasabi mismo ng mga doktor
na ang pag-aayuno ay nakakabuti sa kalusugan. Napakaraming sakit ang maaaring maalis, maiwasan kapag ang isang Muslim ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. So yan po mga kababayan, ang pangatlo sa 5 haligi po ng pananampalatayang Islam. Ang una ay ang pagsaksi sa kaisahan ng nag-iisang Diyos sa tagapaglikha at saksihan na si Propeta Muhammad ay alipin at turing sugo ni Allah. Pangalawang haligi ng Islam ay ang pagtataguyod ng 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw. At pangatlong haligi ng Islam ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang 4 na haligi po ng relihiyong Islam ay ang tinatawag na pagbibigay ng zakah o pagbibigay ng katungkulang kawang-gawa. Hindi po ito katulad ng ikapo o tithes na isinasagawa sa ibang pananampalataya. Sapagkat sa Islam, ang tinatawag na katungkulang kawang-gawa o zakah na pang-4 sa 5 haligi ng pananampalatayang Islam, kung halimbawa ang isang Muslim ay may kakayahan sa buhay, siya ay mayaman at umabot ang kanyang yaman sa loob ng 1 taon sa takdang bilang. Kung halimbawa siya ay may ipong 1,000,000 at hindi niya nagalaw yun sa loob ng 1 taon, kukuha lamang siya ng 2.5% doon sa kanyang naipong yaman at ibibigay niya ito doon sa mga taong nangangailangan o sa mga taong mahihirap, sa mga taong kapos-palad. So hindi ito obligado sa lahat. Bagkus ito ay obligado lamang sa mga Muslim na mayroong kakayahan sa buhay. Kung ikaw ay mahirap at walang kakayahan magbigay, ang katotohanan ikaw ay isa sa mga bibigyan ng yaong mga Muslim na mayroong kakayahan sa buhay. Sapagkat kabilang po sa katuruan ng pananampalatayang Islam, sinabi ng huling sugo ni Allah sa Propeta Muhammad, peace be upon him, hindi magiging ganap o tunay ang pananampalataya ng isa man sa inyo hanggat hindi niya naisin o mahalin sa kanyang kapwa o sa kanyang kapatid ang nais niya sa kanyang sarili. So kung ang isang Muslim sa katuruan ng pananampalatayang Islam, kung siya ay nakakaangat at meron siyang kakayahan sa buhay, ay gagawa siya ng paraan upang sa ganun ay maiingat niya rin ang kanyang kapatid na nasa ibaba. So pinagbawal po sa Islam, yung mahirap na nga ay tatapak-tapakan mo pa. Kung mahirap na nga, nilalait mo pa. Kung mahirap na nga, hindi mo tinutulungan. So sa Islam, itinuturo kung ano yung nais mo sa iyong sarili ay dapat naisin o hangarin mo rin sa iyong kapwa. So yan po yung katuruan ng pananampalatayang Islam. Itong pang-4 na haligi po na ito ng pananampalatayang Islam, yung pagbibigay po ng katungkulang kawang-gawa ay solusyon sa kahirapan, mga kababayan. Dahil imagine mo kung ang lahat ng tao na mayroong kakayahan sa buhay, mga mayayaman, kung sila ay maglalabas lamang ng 2.5% sa kanilang yaman at itutulong sa mga mahirap, ay laking hawak ito sa mga taong naghihikahos sa buhay. So kabilang lamang po yan sa mga kainaman na napapaloob po dito sa pang-4 na haligi ng pananampalatayang Islam. Ito po yung tinatawag na zakah o pagbibigay ng katungkulang kawang-gawa. Okay? At ang pang-5 at siyang panghuli po na haligi ng relihiyong Islam ay ang tinatawag na Hajj o pilgrimage. Opo. Ito po yung paglalakbay sa Makkah o nabanggit sa Biblia, Valley of Makkah. Okay po, sa Saudi Arabia. So, ang Muslim na mayroong kakayahan, no, financial at nasa malusog na pangangatawan ay obligado sa kanya ang magsagawa isang pagsasagawa ng kanyang buhay, ang pagsasagawa ng pilgrimahe sa tinatawag ng Makkah o Saudi Arabia. Doon mga kababayan, kapag isinagawa ng isang Muslim ang tinatawag na Hajj, doon po na ipapadama yung pagkakapantay-pantay po ng mga Muslim. Kasi nga ang mga nagsasagawa ng Hajj o pilgrimage sa Makkah, mayaman, mahirap, pare-parehas lamang po ang kasuotan. Parehong nakabalot sa puting damit. Nagpapaalala rin na gaano man kayaman ng isang tao, kapag dumating sa kanya ang tinatawag na kamatayan, nising kung duling ay wala po siyang madadala sa kanyang libingan. Ang mga Muslim na magsasagawa ng Hajj sa Makkah, ang kanila lamang binabaon sa kanilang pagtungo roon ay ang perang sapat lamang na kanilang bububulin habang sila ay nananatili doon. So doon ipinaparamdam yung tinatawag na pagkakapantay-pantay, doon din nararamdaman yung tinatawag, nagre-remind sa atin na mayroong kabilang buhay na tayong lahat
darating yung araw, tayong lahat ay nagmula sa nag-iisang Diyos sa tagapaglikha at tayong lahat din naman ay magbabalik sa Kanya. Yun po ang katotohanan, mga kapatid, mga kababayan. So yan po mga kababayan, yung 5 haligi po ng pananampalatayang Islam. Kaya kung nais nyo pa pong madagdagan ang inyong kaalaman o matutunan ang pananampalatayang Islam, dahil katotohanan mga kababayan na hindi po sapat ang ating oras, no? Hindi po makukuha ang lahat ng kaalaman sa Islam sa pamamagitan lamang po ng minsanang pakikinig nyo. Hindi po. Sapagkat napakalawak po ang katuruan ng pananampalatayang Islam. So, maaari po kayong magtungo rito, magtanong, humingi pa po ng mga babasahin patungkol sa Islam upang sa ganun ay madagdagan pa po ang inyong idea o kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam maliban sa ating mga kaalaman na nabanggit. So yan po yung 5 haligi po ng pananampalatayang Islam. Ulitin natin, ang unang haligi ng Islam ay ang 2 pagsaksi na siyang susi ng pagyakap sa pananampalatayang Islam. Ang isang hindi Muslim na gustong mag-Muslim o yumakap sa pananampalatayang Islam, ito po yung kanyang gagawin upang siya ay maging Muslim. Ano yun? Sasaksihan niya na meron lamang nag-iisang Diyos na tagapaglikha at yun ang Allah, at sasaksihan niya na si Propeta Muhammad ay alipin at huling sugo ni Allah. Pangalawang haligi ng Islam ay ang pagkataguyod ng 5 beses na pagdarasal. Okay? At pangatlo, ang mga Muslim, kabilang sa pangatlong haligi ng pananampalatayang Islam ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Pag-aayuno na tulad ng pag-aayuno ng mga sugo at propeta. Pang-apat, ang pagbibigay ng katungkulang kawang-gawa sa mga mayayaman. At pang-5, ang pagsasagawa ng tinatawag na Hajj, paglalakbay sa Makkah, sa Saudi Arabia upang isagawa po ang tinatawag na pilgrimage. So yan naman po mga kababayan. Kung meron man po akong nasabi na nakasakit sa inyong damdamin o pagkakamali, ito po ay hinihingi ko ng kapatawaran ko na sa nag-iisang Diyos sa tagapaglikha at gayon din po sa inyo. Nabanggit nga kanina na hindi po namin layunin na kayo ay saktan, bagkus upang iparating naman po sa inyo ang katuruan ng pananampalatayang Islam. So maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Dalangin natin sa tagapaglikha. Dalawa, ipakita sa atin ang katotohanan at hiyayaan tayo ng pagsunod. Ipakita sa atin yung kamalian at pagkagawa at hiyayaan tayo ng pagkayo rito. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Magandang tanghali po sa ating lahat. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.